Kumusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Ate Beth, ano po nangyari sa kamay ninyo? Bakit nagkasugat yan? Nagkusot ka ba ng labahin? Nag-aalalang tanong ni Karen. Karen, wala ito. Nanibago lang siguro ako sa sabon. Anong wala, Ate Beth? Magsabi ka sa akin ng totoo. Bakit ka nagkusot? Sabi ko naman sa'yo na sa washing machine mo na lang labhan ang damit namin at wag mo na lang ilalagay sa dryer ang mga silk na damit. Bakit may sugat po kayo? Muling tanong niya ngunit biglang nagsalita si Ashley kaya mabilis nitong naagaw ang kanyang atensyon. Bakit ba ang ingay mo, Karen? Nanonood ako ng TV. At ano naman kung nasugatan niyang katulong mo? Kasalanan ba yan ang mga damit ko? Katulong siya, diba? Bakit siya nagrereklamo? Kumulo ang dugo ni Karen nang marinig ang sinabi ni Ashley. Mabilis niya itong nilapitan na prenteng nakaupo habang nanonood ng TV. Pinakusutan mo kay Ate Beth ang mga damit mo? Ang arte mo naman. Sa amin nga ni Tristan, washing machine ang ginagamit. Di mo man lang inisip si Ate Beth? Inis na tanong niya. Sa inyo yun, Karen. Mamahalin ng mga damit ko at hindi yun pwedeng masira. Bakit, Ashley? Mas mahal pa ba yan sa mga damit ng asawa ko? Ate Beth? Pagtawag niya rito. Sa susunod, huwag mong lalabhan ang mga damit ni Ashley. Sabihin mo sa akin kung pinapagalitan ka niya at ako ang maglalagay ng damit niya sa labas ng bahay. Galit na sigaw ni Karen. Kung mag-iinarte ka lang, Ashley, kumuha ka ng sarili mong katulong para may tagalaba ka ng mga damit mo. Kapamilya si Ate Beth dito, kaya huwag mo siyang tratuhin na utusan mo. Ako ang nagpapasweldo sa kanya, kaya ako lang ang may karapatan na utusan siya. Muli niyang sigaw kay Ashley. Anong sinabi mo? Ang sama mo namang magsalita. Katulong lang yan, pero ganyan ka makapagsalita sa akin. Kapatid mo ko. Napakasama na ugali mo. Bahay ito ni Tristan at wala kang karapatang maghari-harian dito. Baka nakakalimutan mo na asawa ko ni Tristan at lahat ng pag-aari niya ay pag-aari ko rin. Pinapatira lang kita rito, kaya huwag kang umasta na may karapatan ka sa pamamahay ko. Ang kapal ng pagmumukha mo. Hindi lang katulong si Ate Beth dito. Kapamilya namin siya ni nanay. At ikaw, tinanggap kitang tao sa aking pamamahay kaya umayos ka. Huwag kang umasta na may karapatan ka na mangapi sa mga tao rito. Dahil bisita ka lang. Hindi ikaw ang nagmamayari ng bahay. Narinig ng tatay ni Karen ang away ng dalawa. Kaya nagmamadali itong lumapit sa mga anak. Karen, Ashley, anong pinag-aawayan ninyo? Bakit kayo nagsisigawan? Naguguluhan tanong nito. Ate Beth, pumasok muna kayo sa kwarto. Gamutin mo rin muna ang sugat mo sa kamay. Salamat, Karen. Huwag ka masyadong magalit, buntis ka pa naman. Baka mapano ang baby mo. Paalala pa nito bago umalis. Naiwan silang tatlo sa sala. Wala akong problema sa pagtira nyo dito sa bahay. Pero sana naman ay kausapin mo ang anak mo na huwag niya maltratuhin si Ate Beth. Tao siya at hindi hayop. Biglang sumingit si Ashley. Papa, wala akong ginagawang masama. Ang sabi ni Karen, wala akong karapatang utusan ng Beth na yun. Gusto niyang kumuha ako ng sarili kong katulong para may tagalaba ko ng mga damit ko. Galit na galit sa akin. Hindi ko raw ito bahay at pinatira niya lang tayo. Kunwari ay naluluhang sumbong nito sa kanyang tatay. Karen, huwag mo namang gawin ito kay Ashley. Aalis na lang kami kung hindi mo matanggap ang kapatid mo. Mahinahong saad ni Joaquin. Seryoso ka, Ashley? Ganyan ka ba nila pinalaki? Napakasinungaling mo. Daig mo pa ang batang nagsusumbong na inagawan ng pagkain, kahit na ikaw naman talaga ang agaw. Hindi makapaniwalang tanong niya sa kapatid. Hindi ko na po kailangan pang magpaliwanag sa inyo. Pinalaki ako ng tama ni nanay. Ikaw mismo ang nakakaalam sa ugali ng anak mo.
Ayoko ng gulo sa loob ng pamamahay ko. Kung gusto niyong umalis, bukas ang pinto. Umalis kayo. Pumanhik na paakyat si Karen dahil sa galit na nararamdaman niya. Biglang dumating si Nanay Divina na naguguluhan sa nangyayari. Ashley, anong ginawa mo? Bakit siya nagalit ng ganun? Tanong ni Nanay Divina. Papa, kanino ka maniniwala? Sa akin o sa salbahe mong anak? Basta na lang siya nagalit dahil inutusan ko ang katulong na labahan ng mga damit ko. Sino naman na maglalaba? Ako ba? Papa, nangako ka kay Mama na hindi mo ko pababayaan. Nabibigyan mo ko ng magandang buhay. Ito ang gusto ko, magandang bahay, mayamang asawa at maraming pera. Gusto ko itong mangking lahat. Makahulog ang sabi ni Ashley. Anak, wag mo sabihin yan. Tinanggap nila tayo dito ng maayos tapos nanakawan mo. Magtrabaho ka para makuha mo ang mga gusto mo sa buhay. Huwag kang maiinggit sa pag-aari ng iba. Biglang bumukas ang pinto at niluwa noon si Tristan na kakauwi lang sa trabaho. Nagulat si Joaquin nang biglang umiyak ang kanyang anak. Papa, bakit ang sama-sama ni Ate Karen? Bakit niya tayo pinapalayas? Saan tayo pupunta? Sunod nitong nilapitan si Tristan habang umiiyak. Kuya, pinapalayas kami ni Ate Karen. Ayaw niya sa amin ni Papa. Saan kami titira? Sumbong nito. Tay, anong nangyari? Bakit kayo pinalayas ni Karen? Naguguluhan tanong ni Tristan. Nag-away lang silang magkapatid. Hindi naman kami pinalayas. Bumaling ito sa anak. Tumigil ka nga, Ashley. Sige na Tristan, wag mo nang intindihin ang anak ko. Pero karapatan niyang malaman na masama ang ugali ng asawa niya. Dapat niya itong pagalitan. Pera niya nagpapatakbo rito, di ba? Bahay mo ito kuya. Ikaw lang ang pwedeng magpalaya sa amin. Mariing sambit ni Ashley. Ashley, bahay ito ng asawa ko. Regalo ko ito sa kanya. At kung ano man ang desisyon niya ay susundin ko. Mabait si Karen. Huwag mo lang pakitaan ng masama. Sige tay, maiwan ko na po kayo. Puntahan ko lang ang aking mahal na asawa. Paalam nito at dire-diretsong tinungo ang kanilang silid. Nang tuluyan nang mawala sa kanilang paningin, si Tristan ay walang pag-alinlangan sinampal ni Joaquin ang kanyang anak. Bakas ang gulat sa mukha nito dahil sa ginawa niya. Napahawak ito sa pisngi na tinamaan saka umiyak dahil sa sobrang sakit. Papa, bakit mo ako sinampal? Naluluhan tanong ni Ashley sa ama. Dahil alam ko ang plano mo. Sa oras na akitin mo ang asawa ng anak ko, ako mismo magpapakulong sa iyo kahit anak kita. Minsan ko nang nasaktan ng nanay ni Karen, kaya wag mo sasaktan ng anak ko kung ayaw mong ipakulong kita. Namatay ang mama mo dahil sa masamang gawain mo sa Amerika. Huwag mong dalhin na masamang ugali mo rito. Dahil nakikita mo naman, totoong tao nakatira dito at hindi kagaya mo. Galit at mahabang litanya nito. Huwag mo sabihin yan sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si mama. Hindi mo pa rin makalimutan ang dati mong asawa. Nagdusa ang mama dahil sa'yo. Namatay siya dahil sa'yo. Kaya wag niyo akong pakialaman kung anak niyo ang gagantihan ko. Aagawin ko sa kanya ang lahat. Ang asawa niya pati ng kayamanan niya. Kukunin ko ang lahat kahit na ikamatay niyo pa. Puno ng pagbabanta na tura ni Ashley. Mag-impake ka na Ashley. Aalis tayo ngayon din. No, hindi ako aalis. Kung gusto mong umalis, wag mo kong isama dahil kitang-kita ko na ang aking tagumpay. Nakita sila ni Nanay Divina kaya dali-dali itong lumapit sa kanila. Bakas ang pagtataka sa mukha nito nang makitang umiiyak si Ashley. Joaquin? Ashley? Anong nangyayari sa inyo? Bakit ka umiiyak, Ashley? Naguguluhang tanong nito. Sinampal ako ni Papa, Nanay Divina. Sumbong nito. Lumapit pa si Ashley kay Divina saka ito niyakap. Nay, gusto niyang umalis kami rito. Ayaw ko naman po. Gusto ko sa inyo dahil mabait po kayo sa akin at kailangan ko po ng nanay na katulad ninyo. Madramang tura ni Ashley.
Anong aalis? Bakit? Anong problema? Tanong nito sa dating asawa. Napakamot lang ito sa ulo at walang sabi-sabing umalis sa harap nila. Joaquin! Joaquin! Saan ka pupunta? Ngunit hindi siya nito sinagot. Teka lang anak, susundan ko lang ang tatay mo. Sinubukan niyang kalasin ang pagkakayakap sa kanya ni Ashley, ngunit hindi ito natinag. Huwag na po, Nay. Galit siya sa akin. Kinampihan niya pa si Karen. Pinalayas kami ni Karen. Ayaw niya kasing utusan ko si Beth. Kaya ayun, sinabi niya na kumuha na lang ako ng sarili kong katulong. Ano? Bakit yung ginawa ni Karen? Magpahinga ka na, Ashley. Pasensya ka na sa anak ko. Alam mo naman ang dahilan kung bakit siya galit, di ba? Opo, naintindihan ko po. Hahayaan ko na lang siya na apihin niya kami ni tatay. Ayoko na po kasing magalit si tatay at sampalin ulit ako. Muling napaiyak si Ashley at hinigpitan ang yakap kay Nanay Divina. Hayaan mo at kakausapin ko si Karen bukas. Magpahinga ka na rin. Papasok na rin ako sa kwarto ko. Sige po, Nay, salamat po. Magiging mabuti po akong anak sa inyo ni tatay at mabait na kapatid kay Ate Karen. Promise po, Nay. Dagdag pa nito. Salamat kung ganon, Ashley. Para naman mapanatag ang aking kalooban. Karen, hindi tama ang ginawa mo. Bakit mo pinapalayas ang tatay at kapatid mo? Ano bang problema mo? Kapatid mo si Ashley at tatay mo si Joaquin. Saad ni Nanay Divina kay Karen dahil sa maling sumbong ni Ashley. Nagsumbong po sa inyo si Ashley? Sana totoo ang sinabi niya at hindi kasinungalingan. Ayoko na po ng gulo, Nay. Buntis po ako. At siguro naman ay mas kilala niyo ako kaysa sa kanya. Makiramdam kayo. Ayokong pati ikaw ay magsisi na pinatuloy niyo ang mga yan dito. Pilit na pinapakalma ni Karen ang sarili kahit konti na lang ay sasabog na siya sa inis dahil sa babaeng yun. Mauna na po ako. Nasa kotse na po si Tristan. Pabagsak niyang sinarado ang pinto ng sasakyan na makarating. Nagtaka bigla si Tristan dahil nakasimangot si Karen. May problema ba? Ang init yata ng ulo mo. Tanong nito sa kanya. Napakasinungaling ni Ashley. Natatakot ako sa pwede niyang gawin. Gusto kong umiwas pero ayoko naman iwanan si nanay. Baka ano pa ang maisipan niyang gawin. Baka lalo niyang apihin si Ate Beth. Karen, alam kong busilak ang puso mo. Kaya kita minahal at mas mamahalin pa. Huwag kang mag-alala, hindi mangyayari ang iniisip mo. Nandito lang ako, handa magprotekta sa'yo, tandaan mo yan. Mahal na mahal kita. Malambing na saad ni Tristan. Mahal na mahal rin kita, Tristan. May tiwala ako sa pagmamahal mo. Hanggat nasa tabi kita, hindi ako matatakot. Ganyan nga, Karen. Magtiwala ka lang. Magiging maayos din ang lahat. Mahaba ang naging araw nila sa opisina. Maraming tinapos na file si Karen at ganoon na rin si Tristan. Maganda na ang takbo ng kanilang kumpanya at mas dumadami na rin ang pumapasok na pera sa kanila. Matapos ang mahabang trabaho, ay dumiretso sila sa grocery store para mamili ng mga kakailanganin nila. Sa labas na rin sila naghapunan. Nang makauwi ay agad na tumungo si Karen sa kanilang silid habang naiwan naman si Tristan sa baba na bitbit ang kanilang mga pinamili. Tinulungan siya ni Beth na dalhin ang mga iyon sa kusina. Nagulat si Tristan nang lumapit sa kanya si Ashley na may hawak na malamig na tubig. Nakita iyon ni Beth kaya dali-dali rin siyang kumuha ng tubig at binigay kay Tristan. Sir, uminom muna po kayo ng tubig. Nahihimigan ni Tristan ang kilos ni Beth. Halos masilip na kasi ang singit ni Ashley dahil sa sobrang ikli ng suot nitong skirt. Salamat, Ate Beth. I'm sorry, Ashley. Pero mas gusto ko ang hindi malamig na tubig. Saad niya. Kuya, sana sinabi niyo agad na ayaw niyo po ng malamig. Hayaan mo, hindi na malamig na tubig ang ibibigay ko sa iyo bukas. Malawak ang ngiti nito sa labi. Sir Tristan, umakyat na po kayo bago pa kayo tukain ng anaconda. Makahulog ang tura ni Beth na ang tinutukoy ay si Ashley. Sige po,
kayo na po ang bahala sa groceries. Dahil sa inis ay inirapan nito si Beth bago bumalik sa sala. Kinabukasan, habang tahimik na nag-aagahan ng mag-asawa, ay narinig nila ang malakas na sigaw ni Ashley. Maya-maya din lang ay patakbong bumaba ng hagdan si Beth habang umiiyak. Ate Beth, ano po nangyari? Bakit kayo umiiyak? Sunod na bumaba si Ashley at mabilis na tinungo ang pagitan nila ni Beth. Ashley, anong ginawa mo kay Ate Beth? Sigaw ni Karen, ngunit hindi man lang siya nito pinakinggan at tuloy pa rin sa paghabol kay Beth. At nang maabutan ay hinila nito ang buhok. Hindi na nakatiis pa si Karen at agad na lumapit kay Ashley para gawaran nito ng isang sampal. Bitiwan mo si Ate Beth. Sino ka para manakit? Anong kasalanan niya sa'yo? Wala kang kahit konting karapatan na saktan siya. Bitawan mo siya. Wag na wag mo sasaktan si Ate Beth kung ayaw mong tumira sa kalye. Ang kapal na mukha mo, Karen. Bahay ito ni Tristan, kaya siya lang ang may karapatan dito at hindi ikaw. Ashley, tumigil ka. Kung ayaw mong ako mismo ang magpalaya sa'yo, umayos ka. Asawa ko ang pinagsasalitaan mo ng masama. Kasal kami, kaya may karapatan siya sa lahat ng meron ako. Kaya kung pwede lang, wag mo nang ulit-ulitin ang mga salitang yan. Galit na sigaw ni Tristan. Ano Ashley? Hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? Tahimik kami noong wala ka. Umayos ka kung ayaw mong lumabas sa sungay ko. Hindi ko alam kung paano ka pinalaki ng mga magulang mo. Nakakaawa ka. At ito ang tatandaan mo. Huwag mo sasaktan ulit si Ate Beth kung ayaw mong dumampi ulit ang kamay ko sa mukha mo. Iniwan na nilang dalawa si Ashley. Kinausap niya rin si Ate Beth na kung sakaling saktan ulit siya nito ay labanan na niya. Kinaumagahan ay biglang nilagnat si Tristan, kaya mag-isang pumasok sa opisina si Karen. Ibinilin niya kay Beth na ipagluto ito ng soup. Tulog pa kasi ito nang iniwan niya sa bahay. Pag-alis ni Karen, tinawag agad ni Ashley si Beth para utusang bumili ng pad dahil naubusan na raw siya. Para walang gulo ay labag sa loob na pumayag na lang ito. Pag-alis ni Beth ay nilak niya agad ang gate at nagmamadaling umakyat sa kanyang kwarto. Isang mabilisang ligo ang ginawa niya. Suot ang bathrobe ay tinungo ang silid kung saan mahimbing na natutulog si Tristan. Hindi nagdalawang isip si Ashley na hubarin ang suot nitong pangibaba sa kanya pinagpiyastahan si Tristan. Nalimpungatan ito dahil sa kakaibang init na nararamdaman ng katawan. Ang buong akala niya ay si Karen ang nagbibigay sa kanya ng ligaya. Kumawala ang ungol dahil sa sensasyong dumadaloy sa kanyang katawan. Karen, alam mo talaga kung paano ko gamutin. Naglakbay ang mainit na dila ni Ashley paakyat sa kanyang katawan at dahil nanghihina pa siya dahil sa lagnat ay hindi nito magawang buksan ang mga mata. Paulit-ulit na lumalabas sa bibig nito ang pangalan ni Karen. Kinuha ni Ashley ang hinubad niyang panty para ipangharang sa mga mata ni Tristan at nang sa ganon ay hindi siya nito makita. Hinawakan niya ang magkabilang kamay nito para pigilin sa akmang pag-alis ng nilagay niya. Pinag-igihan ni Ashley ang paggalaw sa ibabaw ni Tristan hanggang pareho silang manghina. Napasigaw sa ungol ang dalawa nang mabot ang sukdulan. Yumuko si Ashley para halikan ito sa labi. Isang mapusok at mainit na halik ang pinagsaluhan ng dalawa. Ngunit bahagyang nagtaka si Tristan nang mapansing iba ang amoy ng shampoo nito. Hindi ito ang usual na ginagamit ng asawa niya. Karen, nagpalit ka ba ng shampoo? Nagtatakan tanong niya. Tristan, open your eyes. Saad ni Ashley. Napabalikwas ng bangon si Tristan nang makitang hindi si Karen ang kasama niya. Tila ba umakyat ang dugo sa kanyang ulo, kaya hindi niya napigiling sampalin ng malakas si Ashley. Anong ginawa mo? Akala ko ikaw ang asawa ko. Hayop ka, Ashley. Namayani ang malakas at malalim na sigaw niya sa apat na sulok ng silid. Ngunit hindi natinag si Ashley. Kapatid mo si Karen at nagawa mo siyang lokohin? Traitor ka!
Napakawalang hiya mo. Hindi ko siya kapatid. Mahal kita, Tristan. Unang kita ko pa lang sa'yo ay gusto na kita. Sorry kung hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi ko matiis. Nagustuhan mo naman, 'di ba? At wag mo akong tanggihan dahil nakasave ang video natin. Kaya sa oras na gawin mo 'yon, sasabihin ko kay Karen na may nangyari sa atin para mapanak siya nang wala sa oras. Gusto mo ba 'yon, Tristan? Nanguuyam na tura nito. Hayop ka, Ashley. Anong klaseng demonyo ka ba? Sarili mong kapatid pero inahas mo. Mahal na mahal ko ang asawa ko at nag-iisa lang siya dito sa puso ko. Wala akong pakialam. Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Nakuha na kita, Tristan. At sa oras na sabihin mo ang totoo kay Karen, ay iiwan ka niya, kaya mas mabuti pang manahimik na lang tayo. Okay ba sa'yo, Tristan? Ngumiti pa ito ng pagkalaki-laki. Lalabas na ako ha. Mukhang busog na busog ka na. Ang sarap ng breakfast mo eh.